Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Matatandaang mariing tinutulon ng gobyerno ng Pilipinas ang paglalabas ng China ng 2023 standard map nito kung saan pasok sa inaangkin ng Beijing ang Exclusive Economic Zone ng Pilipinas o West Philippine Sea. Una ring sinabi ng Foreign Affairs Department na walang basihan ng bagong mapa ng China, lalo na at pinawalang bisa na ng 2016 arbitral ruling ang 9-dash line sa claim ng Beijing. Maliban sa Pilipinas, tumututol din sa mapa ng China ang bansang India, Vietnam, Indonesia at Malaysia. Of course, we'll continue to defend our territorial sovereignty, our territorial rights. We have not changed our approach. It is other countries around us that have changed their approach. Now, once again, we received the news that now the 9-dash line has been extended to the 10-dash line. And so these are we have to respond to all of these, and we will. But again, these are operational details that I would prefer not to talk about. In terms of strategy, sir, are we upscaling our response? What I think for the international, because we have stayed true to the rules-based international law, especially the UNCLOS, and that I think puts us on very solid ground in terms of our claims for territorial sovereignty, for maritime territory, and this has been validated and supported by many countries around the world, and we should take strength in that, and I believe that that again is very big help to the Philippines in continuing to defend our maritime. Bilang tugon sa 10-dash line map ng South China Sea ng China, maglalabas ng bagong mapa ang Pilipinas na sumasalamin sa legalidad ng maritime domain at territorial sovereignty ng bansa sa pinag-aagawang teritoryo alinsunod sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Kamakailan ay naglabas ang China ng di umano'y updated 10-dash line map na itinatampok ang jurisdiksyon nito sa buong South China Sea na pumasok sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas at sa mga baybayin ng Malaysia at India. Tinanggihan ng Pilipinas ang 2023 bersyon ng mapa ng China na nagtatampok ng bagong 10-dash line na tumutukoy sa mga hangganan ng China sa South China Sea. Ang mapa na inilabas ng Ministry of Natural Resources ng China noong Agosto 28 ng taong ito ay tinutulon din ng India at Malaysia dahil inaangkin nito ang mga bahagi ng kanilang mga teritoryo. Ang mapa na inilathala ng pahayagang pag-aari ng estado ng Beijing, ang Global Times ay sumasaklaw sa malaking bahagi ng South China Sea, kabilang ang Exclusive Economic Zone ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ipinakita rin ng mapa ang Taiwan, gayon din ang hilagang silangang estado ng Arunachal Pradesh at rehiyon ng Aksai Chin ng India bilang bahagi ng domain ng China. Ang pinakahuling pagtatangka na ito na gawing lehitimo ang sinasabing soberanya at jurisdiksyon ng China sa paligid ng Pilipinas at mga maritime zone ay walang batayan sa ilalim ng international na batas, partikular ang 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Ito'y ayon mismo sa Department of Foreign Affairs. Ang 2016 Arbitral Award ay nagpawalang bisa sa 9-dash line ng China. Ito'y pahayag ng Department of Foreign Affairs sa isang pahayag noong Agosto 31 ngayong taon. Noong Hulyo 12, 2016, nanalo ang Pilipinas sa petisyon nito sa Hague-based Permanent Court of Arbitration o PCA matapos pawalang bisa ng tribunal ang pag-angkin ng Beijing ng mga makasaysayang karapatan sa halos buong South China Sea. Tumanggi ang China na tanggapin ang desisyon ng tribunal. Ang mga maritime area ng South China Sea na sakop ng 9-dash line ay salungat sa convention at walang legal na epekto hanggang sa lumampas sa mga ito.
sa geographic at substantive na mga limitasyon ng maritime entitlements ng China sa ilalim ng convention. Sinabi ng tagapagsalita ng Chinese Foreign Ministry na si Wang Wenbin na ang paglabas ng 2023 na edisyon ng MAPA ay routine practice lamang ng China at exercise of sovereignty in accordance with the law. Patuloy na isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang isang rules-based international order sa pinagtatalo ng South China Sea nang makipagpulong ito sa kanyang mga kapwa leader sa naganap na Association of Southeast Asian Nations Summit sa Indonesia. Patuloy na itinataguyod at ipinatutupad ng Pilipinas ang kalayaan sa paglalayag at overflight patungo sa South China Sea alinsunod sa international na batas. Samantala, sinabi ni Senate President Juan Miguel Mix Zubiri na kailangan ng Pilipinas ng tulong sa mga kaibigang bansa para maipaglaban ang karapatan nito sa WPS. Hindi lang sa pagbibigay ng mga kagamitang pangdigma, dapat din tayong humingi ng tulong pang-ekonomiya dahil alam ng China na maaari nila tayong i-hostage pagdating sa kanilang economic agenda, dagdag ni Zubiri. Sinabi rin ng Senate Chief na nagpaabot na ng suporta ang United States maging ang mga bansang Australia, Japan, Vietnam, South Korea at European Union. Samantala, ipinaliwanag ng mga opisyal ng maritime ng India ang pangailangan para sa Pilipinas at India na magtulungan upang matiyak ang isang libre, bukas at inklusibong Indo-Pacific na rehiyon. Tinukoy ni Indian Coast Guard Commandant Trivindra Kumar Srivastava ang mga lugar kung saan maaaring magtulungan ang Pilipinas at India na kinabibilangan ng blue economy, offshore mining, offshore renewable energy, maritime security and safety, sustainable management of marine resources, maritime connectivity, preservation of maritime biodiversity, at technical cooperation sa marine science. Sinabi ni Foreign Affairs Assistant Secretary for Policy Planning and Coordination Patrick Chuasoto na ang maritime talk ay isang patunay ng mataas na antas ng interes sa pagitan ng Pilipinas at India na magtulungan para sa benepisyo ng bawat bansa. Suportado ng Armed Forces of the Philippines at mga eksperto ang plano ng National Task Force on the West Philippine Sea na maglabas ng panibagong standard map ng Pilipinas. Pero kailangan ang bagong mapa nakaangkla sa international law para hindi questionin ng ibang bansa. This standard map will actually counter the narrative of the 10-dash line map that China has just published. I heard this new map will now carry all Filipino names for all our features in the West Philippine Sea. So, nakatakdang ilabas ang bagong mapa ng Pilipinas na nagpapakita ng maritime entitlements ng bansa para i-counter ang kontrobersyal na 10-dash line map ng China. Ayon kay NSC spokesperson Jonathan Malaya, ang updated map ng bansa ay sumasailalim pa sa approval process subalit ito ay alinsunod sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS at 2016 Arbitral Award. Sinabi din ni Malaya na maaaring mag-reflect din sa mapa ang Philippine Rice Award na isang extended continental shelf sa silangang bahagi ng Pilipinas. Ang Philippine Rice na dating tinatawag na Benham Rice ay isang 13 million hectare underwater plateau malapit sa Aurora at pinaniniwalaang magandang source ng natural gas at iba pang resources. Sa gitna ng sunod-sunod na insidente sa West Philippine Sea at paglalabas ng China ng 10-dash line standard map na halos sumasaklaw sa buong South China Sea, naniniwala ang sandatahang lakas ng Pilipinas na napapanahon ng maglabas ng panibagong mapa ang ating bansa. Posibleng magkaroon ng pagbabago ang mga pangalan sa mga maritime features sa bagong mapa. Magsisilbing gabay ang bagong standard map na nagpapakita ng maritime entitlement ng Pilipinas dahil umano sa 2016 arbitral ruling, mas malinaw ang maritime entitlement ng bansa mula baseline, archipelagic waters, territorial sea, continental shelf, contiguous zone at exclusive economic zone o EEZ. At kung may aalma umano sa bagong mapa ng Pilipinas, may mga opsyon naman umano na maaaring gawin ng mga bansa pero hindi dapat umano natatapos sa mapa ang pagbibigay importansya sa West Philippine Sea. Kailangan din umanong samantalahin ang pagkakataong ituro din ito sa paaralan. Para sa ilang eksperto, ang paglalabas ng bagong standard map ng Pilipinas ay isang paraan upang igiit ang 2016 Arbitral Award, bagay na matagal nang hindi kinikilala ng bansang China. Isa na namang kwento ng pagbabalik tanaw sa kasaysayan ang naitampok natin ngayon.
Huwag kalimutang i-like ang video ito at mag-iwan ng komento sa ibaba ng mga nais nyo pang malamang kwentong kasaysayan sa Pilipinas. Mag-subscribe na din para lagi kayong updated sa mga pinakabagong video dito sa Kasaysayan Pinoy. Magandang araw po at mabuhay ang bansang Pilipinas!